Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang nakakagulat na mga revelasyon sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana'y wag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa chapter na to fam, may nagpapatuloy ang kwento ng ama ni na Hyrudean at Loki na tinaguri ang pinakamatalino at pinakamagaling na hari sa kasaysayan ng Elbaf na si King Harald. Makikita natin dito na si King Harald pala ay lumaki kasama ang mga kapitan ng Giant Warrior Pirates sa sina Dory at Brogy. Ibig sabihin yan fam, ay kababata pala ni King Harald sina Dory at Brogy. Kaya siguro pinili ni Im-sama ng dalawang giant captains na ito na lang ang tumayo bilang mga bagong hari ng Elbaf dahil halos magkakasing tanda lang sila ng huling hari. Nakakatuwa rin namang isipin fam na matalik palang magkakaibigan ng tatlong to na siya rin namang tinuturing na tatlo sa pinaka-prominenteng giants sa kasalukuyang takbo ng kwento. Nabanggit rin dito fam na wild pa lang naging kabataan ni King Harald kasamang dalawang giant captains. At dahil nga sa taglay niyang pambihirang lakas at laki na nakuha niya mula sa dugo ng ancient giants na nananalaytay sa kanyang katawan at dahil na rin sa kanyang pagiging isang prinsipe ng Elbaf, ay lumaki si King Harald na walang sino mang may kayang pumigil at dumisiplina sa kanya. Ito raw ang dahilan kung bakit tumanda si King Harald bilang isang mayabang, arogante, at may pagkamatigas na ulo na hari. Sa sumunod na panel naman fam, may makikita na natin si King Harald na nasa pareho niyang edad sa huling eksena sa nakalipas na chapter, kung saan siya ay 45 years old o katumbas ng 15 years old sa lahi ng mga tao. Dito ay makikita nating naglalayag si King Harald at naglilibot sa iba't ibang mga bansa sa labas ng Elbaf. At habang nasa gitna nga ng paglalayag ay biglang kinuusap ni King Harald ang mga tripulante ng kanyang barko at sinabing ang lahat raw pala ng mga tao na nasa labas ng kaharian ng Elbaf ay pawang maliliit lamang at may hina, kaya naman masyado raw talagang nakakawala ng gana. Pagkasabi niya ni King Harald ay kagad naman siyang sinang-ayunan ng kanyang mga tauhan. Kapansin-pansin fam na kahit puro mga giants ang mga kasama na King Harald dito, ay higit na mas maliit pa rin ang mga ito kumpara sa kanya. At sa sobrang laki nga ni King Harald ay tila ba lalabas na kasing laki lamang ng kanyang binti ang iba pa niyang mga kasama. Pagkatapos niyan fam ay lumipat ang eksena sa isang isla sa New World na tinatawag na Bant Kingdom. At mula nga sa malayo ay matatanaw natin ang isang carnival o circus kung saan maririnig natin ang isang tinig na tila ba nag-iimbita sa mga tao. Ang tinig na ito fam ay nagpapakilala sa isang babae na may 10 metro raw ang laki. At bukod pa dyan, ang bawat hakbang raw ng babaeng ito ay lumilikha ng mga lindol at ang kanya raw mga sigaw ay nagmimistulang mga kulog sa sobrang lakas. Dito na tuluyang pinakilala ang babae bilang isa sa mga rare na giants mula sa exotic na kaharian ng Elbaf. Walang iba kundi ang giant na si Aida. Sa sumunod na panel naman fam, may makikita na natin ang isang babaeng giant na nasa likod ng mga rehas. Habang ang tao naman na nagpapakilala sa kanya ay nasa labas ng dambuhalang kulungan at may hawak-hawak na isang latigo. Pagkatapos yan fam, may makikita naman natin ngayon ng mga taong nanonood na takot at mabilis na tumatakbo papalayo sa babaeng giant. Habang tumatakbo nga ang mga tao ay pasigaw silang nakikiusap na lumayo ang lahat mula sa rehas dahil sobrang mapanganib raw ng babaeng giant na nakakulong dito. Base dyan fam, may tila ba nagmistulang isang mabangis na hayop na tampok sa isang carnival show ang babaeng giant na si Aida. At sa sumunod na panel naman, ay hindi sinasadya na masilip ni King Harald ang palabas na to, gamit ang isang teleskopyo mula sa kanyang barko. Dahil nga dyan ay kagad na nagngit-ngit sa galit si King Harald at sinabing ang lakas naman raw ng loob ng mga taong to para gawing isang katatawanan ng isang giant at ipalabas ito sa isang karnabal.
Hindi naman nga nagtagal fam at mabilis na nilusob ni King Harold ang carnival sa Bond Kingdom. At pagkatapos ay iniwan itong sira-sira at nasa gitna ng pagkasunog. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin na naglalayag na papalayo ang barko ni King Harold. Habang matatanaw natin sa may bandang likuran nito ang Bond Kingdom na kasalukuyang umuusok. Mula naman sa barko ng Elbaf ay maririnig natin ang malalakas na halakhakan ni na King Harold at ng kanyang crew na sinasabing sino raw ba ang mga tao sa tingin nila para gawing katatawanan ng mga giants ng Elbaf at ngayon ay sino na raw kaya ang siyang huling tumatawa. Kapansin-pansin sa eksenang ito fam, nakasama na pala ni na King Harold ng babaeng giant na si Aida sa kanilang barko. Dito ay tinanong ni Aida kung sino raw ba itong si King Harold. Nakangiti namang sumagot si King Harold at sinabing hindi na raw kailangan pang magpasalamat ni Aida sa ginawa nilang pagliligtas sa kanya. Pagkatapos niyan fam ay nagpakilala na si King Harold bilang hari ng Elbaf at sinabing hindi niya raw kaya na magsawalang kibo na lamang habang nakikita niya na may umaalipusta sa Elbaf at sa kanyang mga kapwa giant. Pagkasabi niya ni King Harold ay wala ngang kung ano-ano, ay bigla na lang nagpakawala ng isang malakas na suntok si Aida na siya namang tumama sa mukha ni King Harold. Hindi naman makapaniwala ang iba pang mga giants sa barko na meron palang individual sa mundo na may kayang manakit sa kanilang hari. Kahit nga fam mismong si King Harold ay tila ba nagulantang rin sa pagsuntok sa kanya ni Aida dahil hindi niya lubos maisip kung bakit siya atakihin ng babae na kanyang niligtas. Sa sobrang pagkasindak nga ng hari ay bigla na lang itong pinagpawisan at napatulala na lang sa mukha ni Aida. Makikita naman natin si Aida sa sumunod na panel na pinagmamasdan ng kasalukuyang nilalamon ng apoy na Bond Kingdom habang sinasabi na kailangan nilang bumalik sa isla. Sinabi ni Aida na kailangan niya raw bumalik sa Bond Kingdom upang humingi ng tawad dahil maraming sibilyan ang nasaktan nang dahil sa ginawang pag-atake doon ni King Harold at ng kanyang mga tauhan. Pagkasabi nga niya ni Aida ay kagad namang nagalit si King Harold at tinanong kung nababaliw na raw ba siya. Dagdag pa ni King Harold ay paano raw nagagawang magmalasakit ni Aida sa mga maliliit na taong yun, gayong mga ito raw mismo ang siyang lumalapastangan sa kanya. Matapos naman itong masabi ni King Harold ay muli na naman siyang pinagsusuntok ni Aida at sinabing mukhang gusto pa raw ata ulit magulpi ng hari. Sinabi dito ni Aida na ang mga tao raw sa islang siyang nagligtas sa kanyang buhay matapos siyang anurin ng alon papunta sa kanilang dalampasigan. Salamat nga raw sa kabutihan ng mga tao dahil ginamot nila ang kanyang mga sugat at binigyan pa siya ng hanap buhay hanggang sa tuluyan na siyang gumaling at makatayo sa kanyang sariling mga paa. Sa sumunod na panel ay bigla namang naging emosyonal si Aida at dito'y lumuluha niyang tinanong si King Harold kung bakit ba nito tinatawag na maliliit na mga tao ang mga residente sa Bond Kingdom. Dahil lang raw ba sa nagkataon lang na pinanganak na mas malaki at mas malakas si King Harold, ay iniisip na niya na mas nakakalamang siya sa mga ordinaryong tao? Tinanong pa nga ni Aida kung paano raw ba nagagawang maging arogante at mayabang ni King Harold. Gayong ang totoo ay mas mukha pa siyang nakakaawa kumpara sa mga normal na tao. Sinabi dito ni Aida na ang nakakadiring pag-uugali raw nito ni King Harold ang dahilan kung bakit iniisip ng mga tao na ang lahat ng mga giants ay katulad ng mga barbaro at malulupit na giants sa Elbaf. Pagkatapos yan fam ay makikita naman natin sa sumunod na panel na tila ba biglang napaisip si King Harold sa mga sinabi sa kanya ni Aida at habang nasa malalim pang ang pag-iisip si King Harold ay muli naman niyang nasabi ang nabanggit sa kanya kanina ni Aida na dahil lang ba nagkataong pinanganak siya na mas malaki kumpara sa lahi ng mga tao ay mas mataas na kagad ang tingin niya sa kanyang sarili. Samantala namang nagaganap ang tagpong yan fam ay mapapansin natin na sinunod na rin ni King Harold ang pinag-utos sa kanya ni Aida at ngayon ay makikita natin na pabalik na ang kanilang barko sa isa ng Bond Kingdom. Sa sumunod na panel naman ay makikita na natin si Aida na nakabalik na sa Bond Kingdom
at kasama na ulit ang mga residente ng isla. Dito may masayang tinutulungan ni Aida ang mga residente na ayusin ang kanilang kaharian mula sa pagkawasak na dinulot ng pag-atake ng grupo ni na King Harald. Sa kabila naman ng masamang nangyari ay kitang-kita sa mga tao na napamahal na rin sila kay Aida dahil sa taglay nitong kabaitan at ngayon ngay masaya nilang wina-welcome ang pagtulong nito sa kanila. Habang abala naman sa pagtulong sa mga residente si Aida, ay bigla namang tinanong ng kanyang mga tauhan si King Harald kung aalis na raw ba sila sa isla at ipagpapatuloy na ang kanilang paglalayag. Sumagot naman si King Harald at tinanong ang kanyang mga tauhan kung ano raw ba ang tinutunga-tungangan ng mga ito. Nagtaka naman ang mga giants sa kung ano bang ibig sabihin ni King Harald sa kanyang sinabi. Bigla namang napasigaw si King Harald at inutusan ng iba pang mga giants na tulungan si Aida sa ginagawa nitong pagtulong sa mga residente na ayusin ang kanilang nasirang kaharian. Sinabi pa nga dito ni King Harald na dahil nga sa maliliit lang ang mga bahay ng mga tao sa isla, ay siguradong hindi man lang pagpapawisan ng kanyang mga tauhan, kaya ano pa raw ba ang kanilang hinihintay? Mukha namang natuwa ang mga giants na tauhan ni King Harald sa kanilang pakikisalamuha sa mga tao. At dito'y makikita natin na natututunan ng mga giants ang kakaibang kaalaman ng mga tao tungkol sa arkitektura at pati na rin ang paraan ng pagtatayo nila ng mga gusali na ibang-iba sa paraang ginagamit sa Elbaf. Sinabi dito ng isa sa mga giants na ibabahagi raw niya ang mga kaalamang ito na kanyang natutunan pagkabalik nila sa Warland. Sumagot naman ang isa pang giant at sinabing ngayon lang raw niya natikman ang ganitong mga klase ng lasa. Kaya naman magdadala raw siya ng mga spices na ginagamit ng mga tao dito pabalik sa Elbaf. Sa sumunod na panel naman may nagpatuloy pa rin ang mga giants sa kanilang pagdiskubre sa mga bagong kaalaman na kanilang nakukuha mula sa mga tao. Dito ay unti-unting natututunan ng mga tauhan ni King Harald kung gaano kabihasa ang mga tao sa iba't ibang mga larangan. At habang sinasabi nga ito ng mga giants, ay tila ba hindi pa matanggap ni King Harald kung gaano talaga kalawak ang katalinuhan na tinataglay ng mga tao. Nakangiti namang inabot ni Aida ang kanyang kamay, subalit sa dulo ay ginamit niya ang kamay na ito upang payukuin ang ulo ni King Harald. Nang sa gayon ay humingi ng kapatawaran at magbigay ng galang sa hari ng Bond Kingdom na kasalukuyang nakatayo sa kanilang harapan. Hindi naman nagtagal at makikita natin na pati si King Harald ay nakikisalamuha na rin sa mga tao at katulad nga ng kanyang mga tauhan ay kasama na rin siyang nakikipagdiwang at nakikipagsaya sa mga residente. Habang nagaganap naman yan may maririnig natin si Aida na sinasabihan si King Harald na kailangan raw ay makita nila ang mga bagay sa perspektibo ng mga tao at sa oras nga raw na magawa nila ito ay doon lang nila mauunawaan na walang anumang bagay sa mundong ito ang karapat-dapat na sirain. Sa sumunod na panel naman may makikita nating nagpatuloy na sa kanilang paglalayag ang grupo ni King Harald at sa pagkakataong ito ay kasama na rin nila sa kanilang paglalakbay si Aida. Dito ay kinwento ni Aida kay King Harald na sinilang pala siya sa Samuanay Island na matatagpuan sa karagatan ng South Blue. At pagkatapos nga raw ng napakaraming mga hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay, ay napadpad siya sa isla ng Bond Kingdom. Napatanong naman si King Harald kung tinawid na raw ba ni Aida ang Serpent of Blood. Sumagot naman si Aida at tinanong kung ang tinutukoy raw ba ni King Harald ay ang Red Line. At kung yun nga, ay tinawid na raw niya ito. At yun rin daw mismo ang dahilan kung bakit hindi na raw siya maaari pang bumalik sa kanyang bayang Sinilangan. Pagkasabi nito ni Aida ay masaya namang sumagot si King Harald at dito ay niyaya niyang dalagang giant na sumama sa kanila pabalik sa Elbaf. Sinabi rin dito ni King Harald na hindi raw ganun kabarbaro ang mga giant sa Elbaf katulad ng naunang sinabi ni Aida. Habang nag-uusap naman sina King Harald at Aida ay maririnig rin naman natin ang bulong-bulungan ng kanyang mga tauhan. Dito kasi may napansin ng mga giant ang napakalaking pagbabago sa mga kinikilos ng kanilang hari.
nagsalita naman ang isa sa kanila at sinabing bagaman sobrang weirdo raw ng nangyayaring pagbabago kay King Harold, ay sigurado namang babalik rin ito sa kanyang dating pag-uugali. Sa sumunod na panel naman ay mabilis na lumipas ang ilan pang mga taon kung saan nakabalik na ulit si King Harold sa kaharian ng Elbaf. Dito ay maririnig natin ang tinig ni King Harold na kinakausap ang mga mamamayan ng Elbaf at sinasabing nais niya raw pagbayaran ng marami niyang mga kasalanan. Hindi naman makapaniwala ang mga giants sa sinasabi ngayon ni King Harold, kaya tinatanong nila ito kung ano raw bang nangyayari sa kanya. Kapansin-pansin naman na kahit pala sa puntong ito ng kwento na naganap mahigit 100 taon mula sa panahong kasalukuyan, ay nakatarak na ang dambuhalang espada sa gitnang bahagi ng Treasure Tree Adam. Sa sumunod na panel naman ay nagpatuloy si King Harold sa kanyang pakikipag-usap sa mga mamamayan ng Elbaf. Sinabi dito ni King Harold na maaari daw mapadalas ang kanyang paglalakbay sa labas ng kanilang kaharian, subalit gagawin niya raw ito upang makipag-ugnayan sa kanilang mga kalapit na bansa. Sinabi ni King Harold na sa paraang ito raw ay matututunan nila ang mga kultura ng mga bansang yon, at sa pamamagitan nga raw nun ay mas mapapayaman pa nila ang kanilang sariling kultura na siya namang magre-resulta upang mas mapadali pa ang pamumuhay ng kanyang mga kababayan sa Elbaf. Pagkasabi nito ni King Harold ay pinagtawa na naman siya ng ibang mga giants na sinasabing paano raw niya gagawin ang kanyang mga plano, gayong ang mga kababata raw niyang sina Dory at Broggy ay patuloy pa din sa paghahasik ng kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mahinahon namang sumagot si King Harold at sinabing malalim raw ang pinagsamahan nila ni Dory at Broggy, at bagaman aminado siya na may kakaiba talagang pananaw sa buhay ang dalawa, ay nananatili pa rin naman daw silang may sinusunod na prinsipyo at respeto sa mga tao. Pagkasabi nito ni King Harold ay naging positibo naman ang tugon ng ibang mga giants at pinatotohanan ang kanyang sinabi. Muli namang nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si King Harold at sinabing hindi naman raw masama ang ginagawang paglalayag ni Dory at Broggy, subalit kung masyado na raw natatakot sa kanila ang ibang mga bansa, ay maaaring kailanganin na nilang pabalikin ang dalawa sa Elbaf. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang ilan sa mga elders ng Elbaf na tila ba nasiyahan sa ginawang talumpati ni King Harold. Sinabi ng mga elders na ito na mukhang malaki raw ang magiging pagbabago sa Elbaf simula sa araw na ito. Sumagot naman ng isa at sinabing mukhang ang pakikisalamuha raw ni King Harold sa ibang mga tao ay humubog sa kanya upang maging isang maayos na hari. Makikita naman natin sa dulo ng panel na hindi na pala sumama si Aida sa mga susunod na paglalayag ni King Harold at ngayon ay naiwan na lang siya sa Warland. Sa eksena ngang ito ay sinabi ni Aida na mukhang si King Harold daw at ang Elbaf ay nabiyayaan ng magandang kapalaran. Sa puntong ito naman may makikita natin si King Harold na natuto na ring makipagkalakalan sa ibang mga bansa. At sa oras nga na bumalik siya sa Elbaf mula sa kanyang mga paglalakbay, ay muli niyang binabalikan ang mga kaalaman na kanyang natututunan, lalo na ang tungkol sa foreign affairs o yung pakikipag-ugnayan ng Elbaf sa iba't ibang mga bansa at kaharian. Natutunan rin dito ni King Harold ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga diplomat, nang sa gayon ay magkaroon ng mas matibay na koneksyon ng Elbaf sa buong mundo. Habang matindi naman ang ginagawang pag-aaral ni King Harold ay makikita natin sa kanyang tabi si Aida, at base nga dyan ay mukhang nagsasama na silang dalawa. Mula naman sa puntong ito ay nasa mga 20 taon pa ang lumipas, at ngayon ay mahigit 80 taon na ang pagitan natin mula sa kasalukuyang takbo ng kwento. Dito may makikita natin na nagbunga ng pagmamahalan ni na King Harold at Aida, at sa wakas ay sinilang na ang unang anak ng hari na si Hyrule. Naganap ang lahat ng ito sa Eastern Village, na isang bayan ng mga mangingisda sa Elbaf. Dito ay masayang binati ng mga taga-Eastern Village na King Harold at Aida, habang si King Harold naman ay lubos na nagpasalamat sa mga tao.
Sinabi dito ni King Harold na ngayon raw na meron silang anak ni Ida ay makakapamuhay na sila bilang isang masayang pamilya sa loob ng kastilyo. Yun nga lang fam, kagad naman ngang naputol ang pagsasaya na ito ni na King Harold dahil mariing tinutulan ng mga elders ng Elbaf ang pagsasama nila ni Ida sa kadahilan ng hindi raw nagtataglay ng pure blood ang kinakasama ngayon ng hari. Kagad namang humingi ng tawad si King Harold kay Ida dahil sa walang katuturang kaugalian na ito sa Elbaf na kailangan nilang sundin. Nakangiti namang sumagot si Ida at sinabing kailangan pa rin daw nilang respetuhin ang bagay na ito dahil bahagi raw ito ng kultura ng Elbaf. At dahil nga fam, hindi maaring manirahan sina Ida at Hyrule sa loob ng kastilyo, ay kinailangan ng mag-ina na manatili sa Eastern Village kung saan masaya naman silang winelcome ng mga residente doon. Dito ay sinabi ni Ida sa sanggol na si Hyrule na kahit ganito man raw ang kanilang sitwasyon ay dapat pa rin daw silang maging masaya dahil kahit papano ay naninirahan pa rin sila sa parehong bansa kung nasa ng kanyang ama. Sa sumunod na panel naman fam, ay bigla na lang pinakilala ng mga elders ng Elbaf ang babaeng mapapangasawa ni King Harold. At ito nga yung babaeng giant na nagngangalang Estrid. Sinabi dito ng mga elders kay King Harold na si Estrid raw ay nagtataglay ng maharlikang dugo na nagmula pa sa mga ancient giants. Kaya naman karapat-rapat raw talaga siyang maging reyna ng Warland. Dito ay pinakilala naman ni Estrid ang kanyang sarili kay King Harold at sinabing siya raw ay nagmula pa sa Brewers Village sa hilagang bahagi ng Elbaf. At bukod pa dyan ay nag-aral daw siya ng Earth and Wind Arts o Geomancy. Sinabi ni Estrid na siya raw talaga ang tinadhanang magmahal kay King Harold habang ito ay nabubuhay. Kaya naman kalimutan na raw nito ang babaeng yon sa Eastern Village, pati na rin ang kanilang anak sa labas. Susubukan pa sanang tumanggi ni King Harold, subalit nautal-utal na siya sa kanyang pagsasalita at hindi na nakasagot pa ng diretsyo kay Estrid. Sa sumunod na panel naman fam ay nagsimula na ngang manirahan bilang mag-asawa sina King Harold at Estrid sa loob ng kastilyo, kung saan masasaksihan nga natin ang labis na paniniwala ni Estrid sa mga pamahiin. Isa na nga dyan fam ang pagpapasara ni Estrid sa lahat ng mga bintana na nasa silangan ng Aurors Castle, sa kadahilan ng lumalabas raw ang lahat ng swerte sa dakong yun. Ipinabasag rin ni Estrid ang isa sa mga salamin sa silid na kanilang kinaroroonan dahil nakapwesto raw ito sa tinatawag niyang Lethal 5-star configuration. Wala namang nagawa si King Harold at napatunganga na lang siya sa tila baka baliwan na ito ni Estrid. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin ang pagbibigay ni Estrid ng isang kabayo kay King Harold. Sinabi ni Estrid na ang kabayong ito raw ay regalo ng kanyang pamilya kay King Harold. Isang kabayong tinatawag na Horse of Good Fortune na nagngangalang Asla. Naniniwala raw si Estrid na ang kabayong ito ang siyang magdadala ng malaking swerte sa buhay ng hari. Nagulat naman si King Harold dahil sa sobrang laki ng kabayong binigay ni Estrid. At dito ay napatanong siya kung bakit raw 8 ang paa ng dambuhalang kabayo. Pagkatapos naman yan fam, may mukhang makikita na natin sa wakas ang totoong katauhan nitong si Estrid. Dahil dito ay pinagutos niya sa mga gwardya ng Aurors Castle na ilipat ang lahat ng mga diamante at ginto ng kastilyo papunta sa kanyang kwarto. Ipiniliwanag dito ni Estrid na sa paraang ito raw nila masisigurado na ang lahat ng swerte na dala ng hangin at lupa ay mapupunta sa silid nila ng mahal na hari. Pagkasabi niya ni Estrid ay pinagbilin rin niya sa mga tagapagsilbi sa kastilyo na mula raw sa araw na ito ay tanging sa mga mamahaling pilak na mga kagamitan lamang sila kakain ni King Harold. Mula naman sa eksenang yan ay kagad na napansin ng mga giants sa Aurors Castle ang napakaluhong pamumuhay na ito ng kanilang bagong reyna. Sa puntong ito naman may 10 taon na naman ang lumipas. At ngayon ay 70 taon na ang pagitan ng mga susunod na eksena mula sa kasalukuyang takbo ng kwento.
Dito fa, may makikita natin si King Harald na patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Sinabi dito ng narrator ng kwento na sa panahong ito raw ay isa pa ring malaking pagsubok ang paglalayag sa gitna ng napakatinding lagay ng karagatan. At ito raw ang dahilan kung bakit maraming mga bansang naintriga sa Elbaf dahil sa taglay nitong kaalaman sa makabagong pamamaraan ng paglalayag. Habang sinasabi naman niya ng narrator ng kwento fa, may makikita natin si King Harald na binabahagi sa ibang bansang tungkol sa isang bituin na matatagpuan sa Hilaga. Isang bituin na hindi raw umaalis sa kanyang pwesto at tinatawag sa pangalan na Polestar. Sa sumunod na panel naman fa, may makikita natin si King Harald na binabahagi sa mga mamamayan ng Elbaf ang kwento ng kanyang naging paglalakbay sa Fishman Island. Sinabi dito ni King Harald na yun nga raw ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang totoong sirena. Kinwento rin dito ni King Harald ng kapapanganak lang na prinsipe ng Fishman Island sa panahong yun na nagngangalang Neptune. Bukod pa dyan ay hindi nga lang raw ang mga fishman ang kasama sa pagdiriwang, kundi pati na rin ang lahat ng mga lamang dagat ay nakiisa sa ginanap na malaking selebrasyon. Pagkatapos naman ng eksenang yan fa, may 7 taon pa ang lumipas at ngayon ay 63 taon na lamang ang pagitan natin mula sa kasalukuyang takbo ng kwento. Sa panahong ito na, sinilang ang ikalawang anak ni King Harald, subalit sa kasamaang palad ay nataon naman na nasa gitna pa rin ang kanyang paglalakbay sa labas ng Elbaf ang hari. Dito'y sinabi ng nagpaanak kay Queen Estrid na isang malusog na lalaki raw ang kanyang anak. Sumagot naman si Queen Estrid at sinabing Loki raw ang magiging pangalan ng sanggol, katulad ng napag-usapan nila ni King Harald. Sa dulo naman ng panel ay hiniling ni Queen Estrid na makita ang kanyang bagong anak. Subalit sa oras nga na masilayan ni Estrid ang mukha ng sanggol, ay labis na pagkatakot at pagkasindak ang siyang namutawi sa kanyang muka. At imbis nga na magalak, ay umaapaw na pagkamuhi ang naramdaman ng reyna. Habang nangyayari naman yan fa, may makikita natin ang sanggol na si Prince Loki na umiiyak at inaabangan ang pagsalubong at kalinga ng kanyang ina. Sa sumunod na panel ay nagsimula namang magsisisigaw si Queen Estrid at dito'y tinatanong niya kung ano raw bang nakakakilabot at nakakadiring bagay na yon. Sa sobrang pagkagulantang nga ni Queen Estrid fa, may natumba pa siya at napahandusay ang kanyang katawan sa lupa. Sinubukan naman ng mga tagapagsilbi sa kastilyo na pakalmahin ang kanilang reyna, subalit nanatili pa ring aligaga si Queen Estrid na sinasabing imposible raw na maging anak niya ang nakakatakot na halimaw na yon. Sa puntong ito fa, may nagpasya na si Queen Estrid na itakwil ang sanggol na si Prince Loki. At dito ay pinag-utos niya sa kanyang mga tagapagsilbi na ipaalam sa lahat na wala ng buhay ang sanggol nung ito ay kanyang maipanganak. Sumagot naman ang mga tagapagsilbi sa kastilyo at sinabing hindi raw katanggap-tanggap ang walang awang desisyon na yun ng reyna. Nagngingit-ngit namang sumagot si Queen Estrid at sinabing tingnan na lang raw nilang sanggol. Hindi raw ba ito'y sinumpa at mukhang isang halimaw? Sa pagkakataong ito fa, may muli naman nating maririnig ang tinig ng narrator ng kwento na sinasabing nung iniangat raw ng sanggol na si Prince Loki ang kanyang mga braso sa ere ay walang sino man raw ang naroon upang umabot sa kanyang mga kamay. At sa puntong yun ay nagsimula nang ang dumaloy ang luha sa mga mata ng accursed prince. Sa sumunod na panel fa, may bigla namang hinablot ni Queen Estrid ang kanyang anak at dali-dali itong inilabas ng kastilyo. Sinubukan naman siyang pigilan ng kanyang mga tagapagsilbi, subalit wala nang ang nagawa ang mga ito nang tuluyan ng itapon ni Queen Estrid ang sanggol pababa sa underworld na siyang pinakailalim na bahagi ng Elbaf. Pagkahagis naman ni Queen Estrid kay Prince Loki ay muli niyang sinabi na hindi raw siya nanganak sa araw na yon, kaya wag raw nilang sasabihin sa kahit na sino man ang totoong nangyari. Habang nagaganap naman yan fa, may muling nagpatuloy sa pagsasalita ang narrator ng kwento
na sinasabing ang pinaka nakakaawa raw na nilalang sa mundong ito ay yung mga tinakwil ng kanila mismong mga ina mula pa nung panahong sila ay sinilang. Pagkatapos ng nakakalungkot na eksenang yan may makikita na natin si Queen Estrid na ngayon ay nakapake na ang mga gamit kasama ang mga kayamanan ng kastilyo at nagbabalak ng lisanin ng Auror's Castle. Dito ay tinanong siya ng mga tagapagsilbi ng kastilyo kung ano raw ba ang kanyang pinaplano. Sumagot naman si Queen Estrid at sinabing babalik na raw siya sa kanyang bayan nang sa gayon ay hindi na siya makapanganak pang muli. Buong akala naman ni Queen Estrid ay tuluyan na niyang matatakasan ang tinuturing niyang masamang alaalang ito. Subalit bago pa man nga siya makalis sa Auror's Castle, ay bigla namang nakarating sa kastilyo ang isang balita tungkol sa Underworld. Ang balitang ito may tungkol sa sanggol na si Prince Loki, na ngayon ay sinusubukang bumalik sa Auror's Castle sa pamamagitan ng pag-akyat niya pataas sa Treasure Tree Adam. Dito may makikita natin ang dugo ang katawan ni Prince Loki na halos matakpan na ng malamig na nyebe na bumubuhos sa Underworld. At habang patuloy ang kanyang pag-iyak ay pilit pa rin niyang inaakyat ang dambuhalang Adam Tree nang sa gayon ay makaahon pabalik sa Auror's Castle sa Sunrealm. Ang mas nakakabilib pa dyan may makikita natin ang tila ba napugot na katawan ng isang mabangis na hayop sa Underworld na dugo ang nakalugmok sa nyebe mula sa paligid ng Treasure Tree Adam. Ibig sabihin yan ay hindi pala tad-tad ng sugat ngayon ng katawan ni Prince Loki nang dahil lang sa kanyang pagkakahulog, kundi dahil na rin sa pakikipaglaban sa mabangis na halimaw sa Underworld na nagawa niyang mapabagsak sa kabila ng kanyang pagiging isang sanggol. Pagkatapos naman na marinig ni Queen Estrid ang balita na nakaligtas si Prince Loki at ngayon ay sinusubukang makaakyat pabalik sa Auror's Castle, ay bigla na lang siyang nagkasakit ng malubha. Habang nakaratay nga si Queen Estrid dahil sa dumapo sa kanyang malubhang karamdaman, ay sinusubukan pa rin niya na ipatapos ang buhay ni Prince Loki dahil raw sa nakita niyang propesiya. Sinabi dito ni Queen Estrid na bago pa nga raw niya maisilang ang prinsipe ay dumating na sa kanya ang propesiya na nagsasabing si King Harold raw ay mamamatay sa kamay ng kanyang sariling anak. Sa panahong ito may wala man lang kahit isa na naniwala sa mga pinagsasasabi ni Queen Estrid. Hanggang sa tuluyan na nga siyang mabawian ng buhay nang dahil sa tinitiis niyang malubhang karamdaman. Kasabay naman ng pangyayaring yan ay ang pagharap din naman ni King Harold sa isa pang malaking problema. At yun nga ay ang paghadlang ng world government sa kanyang ginagawang pakikipag-ugnayan sa iba-ibang mga bansa sa mundo. Dito may hindi lubos maisip ni King Harold kung bakit pa siya sinusubukang pigilan ng world government. At bakit raw ba hindi maaaring maging malaya na lang ang isang bansa upang makapagdesisyon ng mga ito para sa kanilang sarili? Pagkatapos yan may makikita naman natin ang mag-ina na sina Aida at Hyrodin, kung saan tinatanong ni Aida ang kanyang anak kung maaari daw ba nilang bisitahin ang kapatid ni Hyrodin na si Prince Loki. Galit namang sumagot si Hyrodin at sinabing hindi raw anak ng kanyang ina si Prince Loki, kaya hindi niya raw ito may tuturing bilang kanyang nakababatang kapatid. Labis namang nakyutan si Aida sa kanyang anak na sinasabing kahit pa raw hindi masyadong kaaya-aya ang mga sinasabi ni Hyrodin ay sobrang cute pa rin daw nito para sa kanya. At sa dulo nga ng chapter may makikita na natin ang batang si Prince Loki na nakukubli ng anino habang maririnig natin ang tinig ng narrator ng kwento na sinasabing mula raw sa puntong to, ang lahat ng mga kamalasang dumarating sa kaharian ng Elbaf ay iniuugnay sa sumpa ni Prince Loki. Ito na marahil ang dahilan kung bakit tinawag na Accursed Prince si Loki. Subalit ano naman kaya ang dahilan at bakit nagdesisyon si Prince Loki na takpan ng benda ang kanyang mga mata? Ginawa niya kaya ito upang malimot ang nakakalungkot na alaala na ginawang pagtatakwil sa kanya ng kanyang ina na si Estrid? May espesyal kaya na kakayahan ng kakaibang mata na ito ng Accursed Prince?
bakit kaya siya lang ang natatanging giant na may kakayahang makagamit ng maalamat na sandata ng Elbaf na Ragnir? May kaugnayan kaya ito sa kanyang katangi-tanging mga mata? Ano kaya ang dahilan at bakit kinailangan ni Shanks na harapin sa isang laban si Prince Loki? At gano'n naman kaya kalakas ang Accursed Prince? At tanging si Shanks lang ang nakagawang makapigil sa kanya. Makikita kaya natin ang kanilang paghaharap sa flashback na ito? Grabe fam, sobrang dami naman ng mga katanungan na kailangang masagot ni Oda. Paki-comment na lang rin pala dyan sa baba kung ano pang mga interesanteng bagay na napansin nyo sa napaka-emosyonal na chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!